una sa lahat. The 69th session of the Senate in the first regular session of the 20th Congress is hereby called to order. I hereby move and nominate Senator Sherwin Gatchalian as the Senate President pro tempore. Duly seconded. The motion is approved. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Over the bakod, Senator Chis Escudero biglang dumating sa Senado at sumama sa bagong mayorya. Acting Senate President Senator Win Gatchalian nahalal bilang Senate President pro tempore sa ikatlong araw ng hindi pagsipot ng grupo ni Cayetano. Illegal na kudeta, Senator Alan Peter Cayetano nanindigan namang siya pa rin ang Senate President. Umusad ng sesyon sa Senado matapos mag-over the bakod na si Senator Chis Escudero, agad iniluklok bilang Senate President pro tempore si Senator Win Gatchalian. Live mula mismo sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mayan Las Bañas. Mayan, una sa lahat, si Senator Cayetano pa rin ba ang Senate President? Kung si Senator Ping Lacson ang tatanungin, hindi na Senate President si Senator Alan Peter Cayetano dahil binakante o dineklara nilang bakante ang lahat ng elected officials ng Senado nang magkaroon sila ng quorum kanina na 12 senador. Pero Jiggy, ito yung tricky part. Walang maihalal na mismong Senate President dahil base sa Senate rules, maliwanag na 13 boto dapat ang maghalal o pataas. 13 pataas dapat ang maghalal ng bagong Senate President. At sa ngayon, itong na tinatawag nila kanilang sarili na the new majority bloc, itong grupo nila Senator Soto, ay meron lamang 12 senador. Balikan natin, Jiggy. Ano ba ang nangyari ngayong hapon at paano nagkaroon ng new majority bloc? Pasado alas 3:20 kanina ng hapon nang sorpresang magpakita sa sesyon itong si Senator Chis Escudero. Yan ay matapos mabalot muli ng tensyon ang session hall dahil nga nakita natin na naghihintay muli itong minority bloc dahil walang pasabi sa kanila kung magkakaroon ba ng sesyon o wala ang Senado dahil absent pa rin sila Senate President Alan Peter Cayetano at ang mayorya. Gayunman, Jiggy, pagdating ni Senator Chis Escudero, nagkaroon ng 12 na senador ang grupo nila Senator Tito Soto. Agad na umakyat sa rostrum si Senator Win Gatchalian at itiniluloy at niresume yung sesyon ng Senado. Agad din tumayo si Senator Tito Soto at idineklarang bakante lahat ng elected position ng Senado. After which, kanilang pinagbotohan at hinalal si Senator Win Gatchalian na Senate President pro tempore o acting Senate President. At binakante rin, Jiggy, lahat ng committee chairmanship at naghalal ng mga bagong chairman base sa kung sino yung present sa sesyon kanina, mostly galing nga sa minority bloc na ngayon ay new majority bloc. Pakinggan natin at panoorin natin yung nangyaring yan kanina sa sesyon, Jiggy. Kulang po. The 69th session of the Senate in the first regular session of the 20th Congress is hereby called to order. With 12 senators present, the chair declares a quorum. Mr. Presiding Officer, I move to declare all elected positions in the Senate vacant. Is there any objection? Duly seconded. The motion is approved. Mr. Presiding Officer, I move that we proceed with the election of the Senate President pro temp. Is there any objection? Hearing none, motion is carried. I hereby move and nominate Senator Sherwin Gatchalian as the Senate President pro tempore.
Is there any objection? Duly seconded. The motion is approved. Thank you, dear colleagues. That I will well and faithfully discharge to the best of my ability the duties of my present position and of all others I may hereafter hold under the Republic of the Philippines. That I will support and defend the Constitution of the Philippines. That I will obey the laws, legal orders, and decrees. So help me God. Thank you, sir. Thank you. Jiggy, hindi lang acting Senate President ang inihalal, kundi bagong Senate Secretary, bagong Senate Sergeant-at-Arms at maging chairman ng mga komite. Basahin ko na lamang yung ilan sa kanila. Yung pinakamalaki at much sought after Senate Blue Ribbon Committee ay nabawi ni Senator Erwin Tulfo mula kay Senator Pia Cayetano. Si Senator G.V. Ejercito ang chairman ngayon ng Senate Finance Committee. Senator Tito Soto ang chairman ng Senate Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation Committee. Si Senator Ping Lacson ang Public Order and Dangerous Drugs at si Senator Raffy Tulfo ang chairman ng Public Services. Jiggy, balik sa'yo. Mayan, bukas ay magkakaroon dapat ng Senate Blue Ribbon Committee hearing. Paano mangyayari dito? Ang sinasabi ni Senator Erwin Tulfo at iginigiit niya, siya na ang chairman ng Blue Ribbon Committee ngayon at ang itinatakda niyang pagpapatuloy ng pagdinig ng flood control scandal ay hindi bukas kung hindi sa Lunes. So kung itutuloy ng dating Blue Ribbon Committee leadership nila Senator Pia Cayetano, Senator Rodante Marcoleta yung pagdinig bukas, sabi ni Senator Erwin Tulfo maikukonsidera daw na illegal yung aksyon na yan dahil nga naninindigan Senator Erwin Tulfo na ang susunod na hearing para sa flood control scandal ay sa darating na Lunes, sa susunod na linggo, dahil aayusin daw muna nila yung mga guests na kanilang iimbitahan. Jiggy. At technically, parang sila na mayorya ngayon, no? 12-11 ang nangyari o 12-10. Parang gano'n, di ba? So, yung pagko-convene nila, ito ba yung, kumbaga, yung paglipat talaga ni Senator Escudero, ito na yung window na inaabangan nila para makapag-convene kahit 12 sila at hindi pa 13? Naipaliwanag nila, Jiggy, yung nangyaring pag-convene kanina at ang iginigiit nila ngayon nila Senator Win Gatchalian, Senator Erwin Tulfo and the rest of the new majority bloc may legal na basihan. Yung ginawa nilang pag-convene kanina kahit walang 13 dahil bukod sa may legal na basihan, may dati ng ruling daw na nagsasabi na 12 ay pwedeng mag-constitute ng quorum at binase kasi nila yan hindi sa 24 Jiggy kundi sa 22 senators. Pakinggan natin yung paliwanag ni Acting Senate President Win Gatchalian. Neither house shall, during sessions of Congress, adjourn for more than 3 days without the consent of the other house. The Senate has been adjourned and unable to resume session for the past 2 days, placing us on the brink of constitutional violation had we not convened today. In the absence of a duly consulted postponement and the continued absence of the former Senate President pro tempore, and members of the majority, we are compelled to call the session to order. Jiggy, paliwanag naman ng itinalagang spokesperson ng bagong majority bloc na si Senator Erwin Tulfo. Kaya 22 yung basihan ay dahil 1, Senator Bato de la Rosa ay nagtatago, 2, si Senator Jinggoy Estrada ay nakakulong. So 24 minus 2, simple math lang, 22. Divided by 2, Jiggy, 11. So plus 1, that becomes majority yung 12. Kaya daw nagawa nila na mag-resume ng sesyon kanina. Gayun pa man, uulitin ko, hindi sila makapag-elect ng bagong Senate President at nananatiling acting Senate President si Senator Win Gatchalian dahil malinaw sa Senate rules na para makapag-elect ka ng bagong leader ng Senado, dapat 13 pataas ang boto. Pakinggan natin ang paliwanag ni acting Senate President Win Gatchalian. 12 is based on majority of 22 senators, over whom jurisdiction can be obtained by the Senate.
This is in full accord with the ruling of the court in Avelino versus Cuenco that an absolute majority of 12 out of the 23 members can constitute a constitutional majority of the Senate for quorum purposes. Sabi rin ni Senator Gatchalian, ang mahalaga ngayon ay nag-resume ang sesyon at may functioning Senate na sila, lalo't napakaraming mga panukalang batas ang dapat na talakayin. Bagamat, we have to take note, Chigi, na ngayon ang huling araw ng sesyon bago nga, pagkatapos kanina ay nag-adjourn na rin sila. May tinatawag tayong adjournment sine die. Ibig sabihin yan ay mag-adjourn na, nakabreak na ang sesyon at magbabalik na lamang sila sa mismong araw ng State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa umaga niyan ay magre-resume ang session. I don't know if we have it, but we can play again another soundbite mula sa ambush interview naman ni Senator Win Gatchalian. Babalikan natin yung soundbite na yan. Pero ang dami kong tanong sa iyo, no? Kasi nung mga nakalipas sa araw, ang sinasabi ni Senator Erwin, may dalawang senador na tatawid. Ito na ba, kumpirmado na ba na si Senator Cheese yung kanyang tinutukoy? At pangalawa, yung alam naman natin na may napipintong plunder case tong si Escudero. May naririnig ka ba dyan na mayroon bang deal na nangyari? At pangatlo ay itong pag-convene today ng Senado ay bakit importante ito? Kasi although nabanggit kanina Senator Gatchalian na parang magkakaroon sila ng constitutional violation, pero alam din natin na ang daming mga court petition sila Senator De La Rosa, Senator Jinggoy na sila hayaang maka-attend online. So ito yung mga naglalaro na mga tanong sa aking isipan na Mean. Oo, ang sinasabi kanina, syempre yan naman talaga yung number one na tanong, bakit biglang nagbago ang isip ni Senator Cheese Escudero at lumipat sa Soto Group o doon sa minority block, ang paliwanag ng spokesperson ng majority block ni Senator Erwin Tulfo, hindi na konforme at hindi na raw masaya si Senator Cheese Escudero sa nangyayaring impasse at itong hindi pagdalo sa sesyon ng Senado. Pakinggan lamang natin, balikan ko lang, sa tama yung sabi mo, may mga hush-hush in the past days, sino ba yung lilipat, si Senator ganito, si Senator ganyan. Pero mukhang na-confirm kanina na mukhang na si Senator Cheese Escudero nga yung talagang nag-over the backod. About his craft case, ang sinasabi ni Senator Erwin Tulfo kanina ay edi arestuhin kung meron ng warrant of arrest. At yung tanong mo rin kanina, good question, ano ba ang deal dyan? Ang sabi ni Senator Erwin Tulfo, walang hininging kapalit si Senator Cheese Escudero sa kanyang pag-over the backod at pagtalon sa kampo nila Soto at tumulong sa paghalal ng bagong liderato ng Senado. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Erwin Tulfo. Po kayo, sir, bakit po acting SP? Why not SP? Because it's 13. It's in the law. Kailangan mo 13. We don't have 13. So, but then we can elect the pro tempore because it doesn't say 13. Senate President. So, Senator Cayetano is still the Senate President. Because we don't have 13. It's against the law naman, di ba? We only have 12. So, well, he will be a virtual Senate President. It is what the law says. You have to have 13. We don't. Acting President, acting Senate, but he's the presiding officer from now on. So, kaya hindi pumasok Senator Cayetano, it will be Senator Win who will be presiding from now on. Ang gusto namin bumalik na sa trabaho. Hindi tayo pwedeng ganito for the rest of our lives. Ang dami nakabindi na legislation. So, kailangan magtrabaho. At may payag na ba si Senator Escudero kung bakit siya nag-over the backod na? Meron na, nakahabol bago tayo tumayo ngayon. So please allow me na medyo basahin dahil ang sinasabi ni Senator Cheese Escudero dun sa kanyang naging desisyon at sa kanyang hiwalay na pahayag, hindi na raw katanggap-tanggap yung nangyayari sa Senado na hindi na sila nakakapaggampan ng kanilang tungkulin. At kapag sumusobra na raw itong political division na ito at napipigilan na sila sa kanilang mandato na gawin yung kanilang trabaho bilang mga senador, panahon na raw para magkaroon ng tapang na una
unahin ang institusyon kaysa sa sarili. Sinabi rin ni Senator Jesus Escudero at iginiit niya na hindi ito usaping pampolitika. Wala raw siyang sinasamahan at iniiwan na kampo o paksyon, pero sa ganitong sitwasyon na naapektuhan ang kanilang kakayanan at gampanan ng tungkulin, kailangan na raw talaga niyang magdesisyon. Yan muna ang latest, balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mian Los Baños live mula sa Senado. Pumalag naman si Senator Alan Peter Cayetano sa pagpapalit ng liderato sa Senado. Tinawag niya itong illegal na kudeta. At live mismo sa Senado rin, nangunguna sa balita si Mon Gualvez. Mon, ano pang reaksyon ni Senator Cayetano sa mga nangyari sa plenaryo ngayong hapon? Yes, Jiggy, sa Facebook Live muli idinaan ni Senator Alan Peter Cayetano ang kanyang naging reaksyon sa biglaang pagbabago ng liderato dito sa Senado. Pero nanindigan si Cayetano na siya pa rin ang lehitimong Senate President sa ngayon. Ang sabi nga niya, tinabla niya rin yung idea na pagkakaroon ng acting Senate President. Sa katunayan, nilatag niya yung mga posible lamang na grounds base sa rules ng Senate kung kailan magkakaroon ng acting Senate President. Yan ay kung magkakaroon daw ng resignation, removal o pagkakatanggal sa posisyon, kamatayan o absolute incapacity. Bagay na hindi naman daw nangyari kay Cayetano. Kaya nilinaw niya na dapat 13 pa rin bago lang magpalit ng Senate President. At ang sinasabi din niya, ang tingin niya ay gusto lang daw talagang kontrolin ng dating minorya na ngayon ay nagpapakilala na nga ng majority or new majority block yung premises ng Senado at hindi matuloy yung hearing ng Senate Blue Ribbon Committee bukas. Kaya nga paninindigan ni Cayetano, ang nangyari raw kanina ay may tuturing na illegal na kudeta at pagbabasura sa konstitusyon. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano. Ang majority po ng 24 ay 13 po. So 12 pa rin po ngayon ay pang-11 pa rin po. Dahil sa ating konstitusyon, sa ating rules of the Senate, kailangan pong 13. Hindi po kami nagpipilit sa kapangyarihan. I can go as Senate President, even as Senator anytime. At Mon, anong ang dahilan bakit ito ginawa ng minority? Of course, ang nakikita nga dito ay agawan ng pwesto. No? Pero sa pananaw ni Senator Cayetano, ano yung nakikita niyang dahilan na yung minority kanina ay siya ng majority ngayon? Alam mo, Jiggy, sabi nga ni Senator Cayetano, ang akala niya, ang pinakadahilan ng dating minority na ngayon ay new majority block, para nga daw umusad yung pagtatrabaho sa Senado. Pero wala naman daw nangyari na ngayong araw ang inaasahan sana na pagtatrabaho ng mga senador ay nauwi lamang daw sa pagbabago ng committee leadership. Kaya nga ang tingin niya talagang ang pinakapakay lang daw ng kabilang hanay talagang mabago yung committee leadership at wag matuloy nga yung Blue Ribbon Committee hearing bukas. Posible din daw na maapektuhan nga nito yung impeachment trial dahil magkakaroon pa ng pagbabago sa mga schedules, lalo't magkakaroon din ng another publication para rito. May binanggit si Senator Cayetano tungkol dito, pakinggan natin. So naramdaman ko na po kahapon na baka may isang dumating, so 12 plus 1 equals 13. Senator Win, Lucian, ingat kayo dyan. You're playing around with fire. At Mon, sinasabi ni Senator Cayetano na illegal na kudeta nangyari sa Senado. Balak ba nila itong questionin din sa Korte Suprema? Well, walang sinabing ganyan directly si Senator Cayetano, Jiggy, kung kailangan bang, kung gagawin ba nila na iangat ito or itaas pa ito sa Korte Suprema. Pero ang malinaw lamang na stand ngayon ni Cayetano, yun nga, illegal ang nangyaring kudeta sa Senado at malinaw daw na pagbabaliwala nga ito sa saligang batas. Aabangan natin yung magiging susunod na hakbang ni Cayetano regarding this one dahil nga sinasabi niya nga, this is illegal, so ano yung next legal action nila regarding this. Pero kasi yun yung mga hindi niya binanggit sa kanyang Facebook Live kani-kanina lamang. Jiggy. Gaya nung nabanggit ni Mian kanina, inelect na bagong Blue Ribbon Chairman si Senator Erwin. Papaano yung Blue Ribbon hearing bukas? Matutuloy pa ba ito? Anong mangyayari? Anong namomonitor mo dyan, Mon? Naku, kung si Senator Cayetano tatanungin,
malinaw at talagang binigyang diin niya na tuloy daw ang Senate Blue Ribbon Committee hearing bukas. Lalo't siya pa nga rin daw ang tumatayo na lehitimong Senate President at walang magbabago daw sa mga nauna ng schedule ng Senado. Kaya nga medyo kakapa na naman tayo kung ano mangyayari bukas. Kung magkakaroon ba talaga ng Blue Ribbon Committee hearing o matutuloy sinasabi ni Senator Erwin Tulfo na it will be done sa Lunes. Ang sinasabi kasi ni Cayetano, dapat daw magkaroon pa rin ng impartial hearing patungkol nga dito at invited naman daw ang mga senador, pati nga dito nga sa new majority block na sinasabi na pumunta dito sa mangyayaring Blue Ribbon Committee hearing bukas. Inimbitahan pa nga rin niya ang publiko, no? Inimbitahan ni Senator Cayetano na magkaroon ng prayer vigil dito nga sa Senado, lalo't posibleng harangin ang mangyayaring pagdinig bukas. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Senator Cayetano. You can try to stop us, but you will be stopping the Filipino people. Pag hindi po kami pinapasok, sama-sama na po tayo outside the kulambo. Ang problema po, pag in-outside nyo the kulambo, ang mga legitimate leaders ng Senado. Yan muna ang latest mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mon Gualvez live mula sa Senado. Susunod, Pangulong Bongbong Marcos may banat sa mga senador na hindi ginagampanan ng trabaho. At mosyon ni Congressman Romualdez sa bawiin ng travel ban laban sa kanya, binasura ng Sandigang Bayan. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Bago muling umusad ang sesyon sa Senado ngayong araw, may banat si Pangulong Bongbong Marcos sa mga senador na hindi ginagampanan ang kanilang trabaho. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Paris correspondent Maricel Alili. Maricel, may mga senador pa rin hindi sumipot sa sesyon. Anong mensahe sa kanila ng Pangulo? Alam mo, Gigi, simple lang ang sinabi sa kanila ni Pangulong Bongbong Marcos, bumalik na kayo sa trabaho. Sa isang maikling ambush interview kay Pangulong Bongbong Marcos sa Malate, Maynila, kaninang umaga, sinabi ng Pangulo na napakarami ng kailangang gawin ngayon. Pero very evident na disarray o magulo yung nangyayari doon sa buong Senado. Sabi nga niya, nagkaroon daw ng pag-uusap sa Uplift Committee. Posible pa raw manghingi ng supplemental budget para nga tugunan itong problema sa oil crisis. Pero paano mabibigyan daw ng assistance yung mga nangangailangan kung hindi kumikilos yung ating lehislatura? Malinaw daw na gumagalaw ngayon ang mga sangay ng ehekutibo at ng hudikatura, pero wala pa rin mangyayari kung merong isang sangay, which is yung legislative, na hindi gumagalaw. Pakinggan natin yung bahagi ng ating panayam kay Pangulong Marcos. Get back to work because it's important. Dami natin kailangan gawin. Look, I'm afraid all these events that we have been witnessing has thrown the Senate and its leadership, the whole Senate, into disarray. It has discredited the leadership. It has stopped essential business of legislation in government. It's a very, very sad situation to have to watch. They have to regulate themselves. And they haven't been doing much of a good job right now. Pero Gigi, sinagot ni Senator Alan Peter Cayetano sa kanyang live stream itong pahayag na ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi niya, maliraw yung mga impormasyon na nakakarating kay Pangulong Marcos. Meron daw dapat na Legislative Executive Development Advisory Council meeting 2 weeks ago at dapat daw ay pag-uusapan dito yung mga priority bills pero kinansela daw. So malinaw daw na meron lang daw talagang gustong magpatalsik sa kanya bilang Senate President. Naritong sinabi ni Senator Cayetano. Sila po ang hindi nagtuloy. And then there was one more conversation where sinabi nila hindi pa handa yung mga bills na ilalabas nila. And assuming may bills po sila, sa committee po muna lalabas yon. So ito lang ay confirmation na ang pinararating sa Malacanang at pinaparating sa ating Pangulo ay mga maling impormasyon. At Maricel, bilang dating senador, anong pananaw ng Pangulo dun sa hindi natuloy na sesyon sa nakalipas sa 2 araw?
Jiggy, malinaw daw doon sa rules ng Senado na kapag magkakansela ka ng sesyon, 3 days prior to the session, dapat pinaaalam na daw yan sa miyembro ng Senado. At dapat daw merong malinaw na valid reason. Yun daw paghahatid sa isang senador, parang hindi naman daw ito reasonable para kay Pangulong Bongbong Marcos. Matatandaan kasi natin na nung unang beses na hindi natuloy yung sesyon sa Senado, inihatid ni Senate President Alan Peter Cayetano si Senador Jinggoy Estrada matapos itong arestuhin dahil doon sa warrant of arrest na inisyu sa kanya ng Sandigan Bayan dahil nga doon sa kasong plunder. So ang sinasabi ng Pangulo, bakit nababago na lamang bigla yung rules ng Senado? Ito daw yung hindi niya maunawaan. Narito ang sinabi ni PBBM. I don't think na ihahatid mo ang isang senador para pupunta kung saan siya pupunta. Hindi yata sapat na dahilan yan para i-cancel ang isang session. Hindi ko nga maintindihan kung paano sila magtatrabaho kung ganito. At Maricel, ngayong umusad na ang sesyon sa Senado, anong pananaw dito ng Malacanang? Ngayong hapon lamang, Jiggy, nakausap natin si Palace Press Officer Claire Castro at sinabi niya na wala silang nakikitang paglabag sa batas dito sa ginawang aksyon ng Senado ngayong hapon at kinikilala rin daw nila ang bagong liderato. Narito ang sinabi ni Undersecretary Claire Castro. Ang nangyari sa Senado ngayong hapon ay naaayon sa batas at rule of law. Kinikilala at nirerespeto ng palasyo ang desisyon ng bagong mayorya at ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Ibinasura ng Sandigan Bayan ang mosyon ni Congressman Martin Romualdez na bawiin ang travel ban laban sa kanya. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, bakit hindi pinagbigyan ng Sandigan Bayan ang mosyon ni Congressman Romualdez? Jiggy, ayon sa Sandigan Bayan 7th Division, maituturing na flight risk si dating House Speaker Martin Romualdez. Sabi ng Anti-Graft Court, itinuturo kasing mastermind umano si Romualdez ng flood control scandal. At dahil din sa mga aligasyon at nakaambang pagbawi sa kanyang ari-arian, baka raw magtangkang umalis ng bansa si Romualdez. Na unang hiniling ni Romualdez na tanggalin o bawiin itong precautionary whole departure order laban sa kanya. Kailangan daw kasi ng kongresista na pumunta sa Singapore para sa kanyang angioplasty o yung isang medical procedure para sa puso. Pero biguraw si Romualdez na patunayang urgent ito at kailangan niyang pumunta sa ibang bansa para magpagamot. Hindi rin daw napatunayan ang kampo niya na walang kayang tumingin at gumamot sa kanya rito sa Pilipinas. Nahaharap ang kongresista sa reklamong plunder, graft, money laundering at bribery sa ombudsman kaugnay ng flood control scandal. Pero ayon sa ombudsman, inihahanda nila ang pinakamabigat na kaso laban kay Romualdez na conspiracy to defraud the National Treasury dahil umano sa illegal budget insertions. Jiggy. At Camille, may reaksyon na ba ang kampo ni Romualdez tungkol sa isyong ito? Jiggy, wala pang bagong pahayag si Romualdez tungkol dito, pero nauna na niyang itinanggi na mastermind siya sa flood control scandal. Iginiit niya noon na hindi kontrolado ng iisang tao ang pambansang budget. Ang proseso raw nito ay nagsisimula sa mga ahensya ng ehekutibo at dumadaan ito sa proseso. Kaya malabo raw na siya ang utak ng budget insertions. Jiggy. At sa ibang usapin, may nagsampa ng reklamo kina Senator Alan Peter Cayetano at Robin Padilla ngayong araw tungkol sa nito. Jiggy, naghain nga sa Office of the Ombudsman ng reklamong obstruction of justice ang grupong Tindig Pilipinas laban kina Senate President Alan Peter Cayetano at Senator Robin Padilla. Kasama na rin dyan si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Kaugnay ito ng umano'y pagtulong nila
na makasibat nga mula sa Senado si Senator Bato de la Rosa na ipinaaresto ng International Criminal Court. Ayon kay Tindig Pilipinas Convener Kiko Aquino D, maituturing na obstruction of justice ang ginawa ni Cayetano gaya ng paglalagay kay de la Rosa sa protective custody ng Senado. Pati raw yung nangyaring barilan sa loob ng Senado na pinangunahan ni Aplasca at lahat ng ito ay ginawa para hindi maaresto si de la Rosa. Pakinggan natin ang pahayag ni Aquino D. Lahat ng ginawa nila upang mapigilan yung pag-aresto kay Senator Bato ay nagawa lang nila. Maraming boses mula sa taong bayan, mula sa civil society na nababahala, nalulungkot, nalilito, nagagalit dahil sa nagiging kalagayan ng ating Senado ngayon. Jiggy, sa ngayon wala pang pahayag sina Cayetano, Padilla at Aplasca tungkol dito. Yan muna ang latest, balik sa'yo. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Susunod, inarestong dating DPWH Secretary Bonoan inilipat sa pribadong ospital. At isa pang big fish sa flood control scam, kakasuhan na ng ombudsman. Huwag kang bibitiw, dapat una sa lahat. Inilipat na sa isang pribadong ospital si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na naharap sa kasong plunder at graft. Live mula sa Camp Crame sa Quezon City, nangunguna sa balita si mobile journalist Jazz Paredes. Jazz, bakit kailangang ilipat ng ospital ang dating kalihim? Jiggy, inilipat ng ospital si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan matapos siyang mangailangan ng mahigpit na monitoring at pagsusuri. Lumabas sa kanyang laboratory results na meron siyang elevated heart enzymes na maaaring posibleng sintomas ng isang kondisyon sa puso. Paliwanag ng PNP, hindi sapat ang kapasidad at kagamitan ng Philippine National Police General Hospital para sa pangangailangang medikal ni Bonoan. Dahil dito, inirefer si Bonoan sa isang espesyalista sa puso sa isang pribadong ospital. Unang na-admit si Bonoan sa PNP General Hospital noong June 1 matapos tumaas yung kanyang blood pressure matapos siyang sumuko sa CIDG. At magdamag na nanatili sa ospital si Bonoan para ma-monitor yung kanyang kondisyon. At matapos mag-stabilize ang kanyang kalagayan, binigyan siya ng clearance upang dalhin sa Sandigan Bayan para sa kanyang return of warrant at arraignment sa kasong graft. Ngunit pansamantala ito nga pinagpaliban para bukas alinsunod na rin ng hiling ng kanyang kampo na ipagpaliban muna ito matapos niyang tumaas yung kanyang blood pressure. At binalik muli si Bonoan sa Philippine National Police General Hospital kahapon ng hapon, ngunit kinagabihan ay inilipat na siya sa isang pribadong ospital. Narito ang pahayag ng PNP. So, considering his advanced age, underlying hypertension, elevated troponin, 1 level and persistently elevated blood pressure, transfer to the hospital of choice was recommended. At just magtutuloy-tuloy na ba itong hospital arrest ni Bonoan? Jiggy, paglilinaw ng PNP, ang kanyang paglipat ay hindi raw indikasyon ng pagpayag o pag-apurba sa kanilang mosyon sa kanyang hospital arrest, no? Pero mahigpit daw na binabantayan ng CIDG yung seguridad ni Bonoan habang nandoon siya sa isang probadong ospital. At hindi rin daw ito VIP treatment at tinitiyak ng kapulisan na pantay-pantay at walang special treatment at pantay-pantay lamang yung pagtrato nila sa kanyang mga kapwa-akusado. Ngunit hindi pa rin tiyak kung hanggang kailan mananatili si Bonoan dito sa pribadong ospital dahil nakadepende pa raw iyan sa kanyang kondisyon. Jiggy? At just may update na ba kay Senator Jingo Estrada?
Jiggy, wala pa tayong update sa ngayon tungkol kay Senador Jinggoy Estrada. Pero kung babalikan, Jiggy, naunang inurong sa June 4 yung kanyang arraignment para sa kasong graft. At kahapon ay pinagpaliban nga ng Sandigan Bayan yung pagbasa ng sakdal sa kanya. At dahil yan sa nakabinbinyang monsyon na hinihiling sa Sandigan Bayan na ibasura ang mga kaso laban sa kanya. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Jazz Paredes live mula sa Camp Crame. Nagbabala ang palasyo na napupuruan ng ekonomiya ng bansa dahil sa mga nangyayaring gulo sa Senado. Sinegundahan naman yan ng ilang ekonomista. Paano raw nakakaapekto sa ekonomiya ang mga gulo sa politika? Alam mo, Jiggy, ayon sa mga economists at mga analyst na nakausap natin, itong gulo sa Senado hindi simpleng away politika lamang at hindi natin ito dapat ipagsawalang bahala dahil kahit paano magkakaroon ito ng epekto sa ating ekonomiya, partikular na yung sentimiento ng mga investor. Ayon sa ekonomistang si Michael Ricafort, ay isa ang politika sa mga isinasaalang-alang ng mga investor bago sila maglagay ng pera dito sa atin malaking dagok ito sa ating ekonomiya kung kakaunti lamang yung papasok na investments dito sa atin. Idagdag pa raw yung mga reformang dapat ay nasolusyonan na ng pamahalaan at hindi ito na nasusolusyonan sa ngayon dahil nga hindi nagkaka-quorum dyan sa Senado. Ganyan din ang pananaw ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Sa ngayon, alam naman po natin kung ano yung mga priority bills, hindi lang 2, hindi lang 1, hindi lang 3, marami po. Pero kung ganito po nangyayari sa Senado, mahihirapan po talaga. Hindi lang mga Pangulo, kundi ang taong bayan. Apektado ang taong bayan dito. Pati po ang ekonomiya ay maaapektuhan sa ingay at gulo sa Senado. Jiggy, ayon naman sa analyst na si Jonathan Ravelas, parang Desyembre pa lang o Nobyembre pa lang may agam-agam na mga investor na pumasok dito sa bansa dahil naman dito sa flood control scandal. At ngayon nga nagkakagulo dito sa Senado, posibleng mas lalo pang kumonte yung halaga ng dolyar na pumapasok sa atin mula dito sa mga foreign investors. Ito ay pwedeng mauwi sa lalong paghina ng palitan ng piso kontra dolyar. Narito ang pahayag ni Jonathan Ravelas. Kumbaga, medyo kinakabahan na yung mga market observers na parang itong political noise hindi nakakagawa ng trabaho ang gobyerno, lalo na in addressing the 5 Fs, yung food, fuel at saka freight, na that affects the peso, which is the foreign exchange, and yung widening fiscal deficit. At Gerard, sa paghina ng pagpasok ng mga investor sa bansa, ano magiging epekto nito sa atin, ang mga karaniwang Pilipino? Alam mo, Jiggy, domino effect nga itong nangyayari sa Senado papunta sa ating ekonomiya. Kasi kung mas mababa yung halaga ng piso kontra dolyar, syempre mas marami tayong pisong kailangang ilabas para lang makabili ng $1. So ang effect niyan, mas magmamahal yung presyo ng mga imported na bilihin, partikular na yung bigas at ang langis. Kaya ngayon pa lang ay sinabi na ng Bangko Sentral ng Pilipinas na yung inflation rate natin o yung bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin ay maaaring mas tumaas pa nitong Mayo. So noong April ay 7.2% ang ating inflation. Ngayong Mayo posible raw na nasa 7.1 hanggang 7.9% yan dahil sa pagtaas ng presyo ng bigas, ng gulay at saka ng karne. Ayon sa Philippine Statistics Authority ay pwede raw na mas lalo pang magmahal yung presyo ng mga bilihin. Ngayon nagsimula ng magsidatingan yung mga bagyo dito sa bansa. Pakinggan natin ang pahayag ng Philippine Statistics Authority. Because of course may mga nasisira, may mga nadadamage na harvest at lumiliit yung supply. Yung transport natin as well as the housing, water, electricity, and yung ating LPG. So yun yung mga malaki yung contribution sa ating inflation. So dapat yun yung ma-monitor at ma-mitigate yung price increases. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa TV5 Media Center. Susunod, sa ating pahabol ang huling meow ni expelled Congressman Kiko Barzaga. Huwag kay bibitiw, dapat una sa lahat.
Kakasuhan na bukas ang ilan pang sangkot sa manumalyang flood control project sa Bulacan. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, kabilang sa idedemanda isang big fish o malaking personalidad. Hindi pinangalanan ni Dizon kung sino ito. Ihahain ng ombudsman ang kaso sa Malolos Regional Trial Court. Kung saan dadalhin tayo ng ebidensya, doon tayo pupunta. Kahit sino pa yan. Kahit dati niyang sekretary yan, kahit kaalyado niya yan, kahit kamag-anak niya yan, kahit sino pa. Pahabol mga kapatid, from Congress Meow to simpleng Meow Mamayan. Balik sa pagiging private citizen si Kiko Barzaga matapos patalsikin sa Kamara. 265 na kongresista ang bumoto para ma-expel si Barzaga. Dahil daw yan sa kanyang disruptive at disorderly behavior. Kahit kasi 2 beses nang nasuspinde, tuloy lang si Barzaga sa pagpo-post sa social media ng mga mapanira umanong content. Pero bago tuloy ang mapatalsik kahapon, nagpaalam muna siya sa mga iiwang katrabaho. My goodbyes to my fellow colleagues at sinasabi ko sa kanila, huwag na masyadong magnakaw. Bye-bye mga crocodiles. Kabilang si Palawan Representative Jose Alvarez sa gigil na gigil magpatalsik kay Barzaga. Nagbigay pa siya ng mensahe sa expelled congressman. May 15, post ni Pusang Inang Barzaga. Wala akong magawa. Pasensya ka na, Kiko. Ikaw ay pusang ina mo rin. Naglabasan naman ang mga kakampi ni Barzaga para magbigay ng suporta. Si Senator Amy Marcos nag-alay pa ng tula. Anya sa gusaling maraming tuta, pinili raw maging pusa ng pinatalsik na kongresista. Si Vice President Sara Duterte naman may pa-open letter. Alam niya raw na may sakit si Barzaga. Kaya payo niya rito uminom ng vitamins at tubig para gumaling. May huling mensahe naman si Barzaga para sa lahat. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service. Dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.